Magandang araw sa inyo lahat mga kabantay. Panibagong vlog tayo, panibagong video. Paggagawa ulit ng bangka mga kabantay. Tapos na natin yung bangka ni Kailan. Ando na, kuha na nila. May panibago na naman tayong bangkang gagawin. Itong bangka ng ating kasamahan na si Mario. Umpisan huli natin ang pag-assemble itong ating bangkang gagawin. Mas malaki ito doon sa unang ating ginawa. Doon sa bangka ni Idol Kailan. Kasi kamaro ko din ito. May basyada nito pero hindi pa ito ayos. Wala kang ayusin. Tapos na natin pagbabasyada, parudahan na lang natin ulit. Tapos na yung ruda natin, may basyada na rin. Ano mga kapatay, kapit na natin yung ruda. Umpisa na tayo sa pagruruda. Yung ruda yan, okay na, may bawas na yan, mayroon lagayan ng lock. Kailangan pa medyo tilos ang paggawa ng lock. Kaya natin makabantay itong ruda. Naisiging up natin yung masaw ulit, saka itong masaw na tuksila lang natin. Ito naman kamatay yung ating bangkang nirudahan. Yan, nakakabit na yung ruda. Yan yung baul na ating ginagawa ang bangka. May ruda na. O natuli. Ang susunod na ating gagawin dyan ay liligason na natin. Lagyan natin ng patindig yung pamakuha ng parka. Kaya sige mga kabatay, magliligason na ulit tayo. Yan naman ang ating
umpisang gawin pagliligason. Yan, ilagay ko na rin isang pagliligason rin mga kabantay. Ito dito naman tayo sa kabila. Kailangan tuwangan natin ng kabila. Na tapos natin ang pagliligasyon nitong itong bangka. I-instalasyon natin uli bago natin parkahan uli itong ating bangkang nilagawa. Ating i-instalasyon muna itong makina. Itong makina ito yung K4 na single piston D12. I-instalasyon muna natin bago natin plywoodan. Itong ating platform ay gaya nung muna natin ginawang bangka na nakalubog din dito, nakatanim dito sa ating kasko. Ganito, nakaukit ito mga kabatay, malalim ang kaltas ito. Ang hukay halos puno pulgada ang hukay nito. Nakabaon nito ang ating platform. Dito nakabaon ng tornilyo sa kung ito. Plataformang mulawin. Itong kawin ito ay mulawin. Yan, ganyan ang tayo mga kabatay. Nakabaon dito. Dito ang tornilyo lang nakatanim. Tingnan natin ilagay na din sa natap ng mga kabatay at makina. Tapos tatama natin itong ihin ito mga kabatay dito sa sigunyal. Pinakamalwa na mag-instalasyon. Pagka ganito wala pang parka, di pa tapos ang bangka. Yan. Ganito ako kung mag-instalasyon. Yan, okay na mga kabantay ang linya ng ihi dito sa Tigunyal. Naka-align na siya. Okay na. Pwede na nating i-service itong makina dito sa plataforma niya. Saka natin lalapisan na itong tayo ng tornilyo. Ito. Dito natin itong bubutasin. Yan, may mga marka na itong mga kabantay, itong plataforma nating nakabaon dito sa baul. May mga marka na bubutasan natin na paglalagay ng tornilyo. Ating babarinahin na para malagyan na ng tornilyo. Natin isusuot itong mga tornilyo. Pag nakasuot na ito dito, naka-permis na. Ito namang plataforma ito, ibabaw naman natin dito sa kasko. Napakatibay ito mga kabatay, kahit ito nakasuot lang ng ganito, matibay ito dahil ipit na siya ng epoxy. I-ukit natin ito dito, itong ulo para pag pinihit sa kabila, hindi susunod. Mga kabatay, butas na yung ating plataforma. Pwede na nating ilagay ang mga itong mga tornilyo.
itong tubilyo dito sa ating plataforma. Kailangan natin itong puksyan at ibaon natin dito sa kasko. Ayan. Kailangan lagyan din natin itong pinaka-plataforma na epoxy. Parehas meron para mas matibay. Naglapas parehas. Nakalagay na itong platforma dito sa sa kasko. May baon na natin dito. Kailangan may lagay lang natin itong makina dito para malaman natin kung talagang kasukat na. Para may align na natin ng ayos itong ihi dito sa sigunyal. Yan, okay na, nakalagay na itong makina. Tingnan natin kung naka-align na dito sa pinakang ihi niya. Ito. Yan o, okay na mga kabantay. Yan mga kabantay, parkahan na natin ulan, hindi lang natin na-videohan. Nakapag-umpisa tayo. Pero dito ulit tayo sa huli, nalagyan na natin plywood. May instalasyon na rin ang akin na motor na single piston na decodo. Lagyan na ulit natin ng plywood kung bandang huli. Nakasigo na mga kabantay itong parkadong pagkabit natin doon sa ulihan. Kailangan natin matilyahin para pag pinabit ay matilyado na. Mastilyahan na natin itong plywood at ikakapit na dito sa bandang ulit ng bangka. Hindi yung lapit yan natapat din.
kabantay, naparkahan na natin itong bangka nating ginagawa. Kailangan nating daydayan, lagyan ng daydayan ng pinakang batsula. Yan. Itong kahoy na ating gagamitin, medyo malaki. Tistisin muna natin. Tapos ating malinis mga kabantay ng cleaner itong ating gagawing daydayan, pinakang batsula, ating kakanalan. Itong pagkakanal nito, yung ibig sabihin ay pang para masalpa dito mo dito may salpak itong plywood dito sa kanal pag inilagay itong daydayan. Ito mga kabantay ang aking pang mano-mano lang na mga pangkanal, mga symbol pangkanal. Karaniwang ginagamit dito mga circular na, pero ito sa akin mano-mano lang. So, linisan natin ng cleaner natin itong pangkapit natin dito sa ibabaw sa pinakang daydayan, ang batsula. Nalagyan na rin natin ang kanal. Itong kanal na natin. Nasunod natin gagawin naman isigo na natin dito sa mga ligason para mabutasan naman itong mga ligason. Dahil itong ligason ito, nakabutas ito dito sa daydayan. Likot ito. Kailangan natin lapisan para pag sa pagkakabit natin ay hindi magmintis. Yan. Ito lamang kabatayan pag kakabit ng daydayan. Kailangan nating ibanhin ng ganito ang daydayan bago lapisan natin ang isa-isa itong ligason. Yan. Kailangan huwag magpapasod-isod dito daydayan para hindi sumala yung ating lapis. Dahil kung ito magkaunting pagkakamali lang dito, hindi natin may suot ito dito sa daydayan, yung butas, itong bitsa nito, ligason. Tapos pag nalapisan natin mga kabantay itong mga tayo ng ligason, atin namang kailangang eskwalahan sa ibabaw. Yan, ganitong mga sistema ng lalagay ng daydayan. Tapisan natin, gamitan natin eskwala. Yan.
Tapos natin may eskwelahan mga kabantay itong ano, ibabaw, itong tinapatan natin yung guhit ng ligason sa ibabaw. Atin namang gagran nila ng sa pamagitan ng lapis na sa kamay. Kailangan tansyahin natin mga kabantay yung tayo yung tumba ng ligason, yung klibe kumbaga. Kailangan tayo ng daydayan naka-level, nibilado ito. Nakagayan. Kaya magiging butas nito sa ibabaw. Tatansyahin natin yung tumba ng ligason. Medyo malayo-layo lang dito ng yan, ganyan ang magiging itsura niya yan. Ito magiging butas ng ating ligason. Pero dito sa ilalim, kailangan din natin itong eskwelahan. Para sa pagbubutas natin, pagpapaitan na, ito natin patatamayin sa lapis yung ating pagbubutas. Yan. Dito sa daplis lang siya. Yan, ganyan lang kalapit. Ito yung parte ng loob ng pinakandaydayan. Ganyan yan. Sa loob ito tatayo. Dito ang kanal. Ito ang bubutasin natin. Ito ang tatanggalin natin para pumasok itong ligason dito. Lusot yan sa ibabaw. Kung titingnan nyo, malapit lang dito ang distansya. Sa ito ang ilalim, kung may kanal. Ito naman ang ibabaw, medyo malayo na siya. Yan, nandito na sa halos 1 inches. Dito naman halos mga 1/4 lang ang layo. Ibig sabihin, kwintada yan doon sa tindig ng ligason. Yan, ganyan mga kabantay ang paraan ng paglagay ng daydayan. Okay na mga kabantay, ating bubutasan na lang. Butasin natin ito. Yan mga kabantay, butasan na natin itong pinakandaydayan. Kaya ating bubutasan para may suot itong ligason, may mitse itong ligason para isuot dito sa daydayan. Yan, okay na mga kapatay, nabutas na natin, kompleto na. Ang susunod natin gagawin naman ito, yan, isasalpak na natin. Lalagyan na natin ng mitsa itong ligason. Ating babawasan ang nakasukat dito sa mga butas nitong daydayan. Dito naman tayo sa pagkakabit ng daydayan. Yan, complete na rin yung ating pagkabit ng daydayan. May kanal na, may butas na. Tapos nalagay na rin natin ang mitsa itong lahat ng ligason, itong mga patindig. Yan, nalagay natin. Kakabitan natin. Ating epoxyan muna para mas matibay kapag may epoxy na nakalagay dito sa mga ligason. Matibay ang bangka kung kumpleto talaga sa pag-epoxy.
kabatay sa ligason. Nalampas itong mga ligason dito sa daydayan ating kinabit. Atin namang hutok nito. Pinakang ko tawagan niya ay bangon. Bangon ang daydayan. Kailangan hutokin natin ito. Tingnan nyo mga kabatay kung paano ang paraan ng paghuhutok ng daydayan para sa pagkakit. Ang gagamitin natin dito mga kabatay, lubid pa rin. Katulad ng bangka na ginawa natin, yung bangka ni Kailan. Yan mga kabatay, kung hutokin na natin itong daydayan, kailangan bago natin ilapat itong daydayan dito sa plywood, atin munang ipoksihan itong dulo ng plywood na sasalpak dito sa daydayan para mas matibay. Pagka tumigas yung epoxy na nakasalpak siya dito, hindi siya makaka-alis dito sa sa plywood. Talagang kapit siya at dawa ng may epoxy tapos may pako pa rin. Kailangan pagsalpak nitong dulo ng plywood dito sa kanal, may epoxy. Hanggang ako mga kabatay kumagawa. Yan mga kabatay, ating uhutokin na pamagitan ng lubid na panghapit para natin may lapat itong daydayan dito sa plywood. Tayo na mga kamatay na utok itong ating daydayan. Dapat ito dito, kwarto sa gitna na yan, paparto. Nakasalpak na lahat. Panibagong kahoy ulit tayo dyan at lubid na gagamitin. Dito sa kasunod na ito, kailangan lagyan ulit natin ng isang kahoy na tapos lubid ulit mga kabantay. Kailalim. Dito naman natin mga kabatay ang bulinitin to sa kuwan. Panibagong gaya ko rin ng lubid. Yan mga kapatid, na ilapatan natin yung bandang dito sa sa bandang gitna. Ito padulo tayo ng padulo ang paghahapit. Ating lalagyan muna natin ng kalam para kalam na kahoy para kumipot itong daydayan. Ito ang paraan ko lang para may kabit ng daydayan. Dito naman tayo. Kailangan isigo natin itong dulo ng daydayan dito sa ruda. Kailangan natin dito dito papako. Pasigo na mga kabantay ring kabilang daydayan natin. Yung kabila ulit kailangan nating makaltasan para may sigo dito sa ruda. Nakalagay na mga kabantay. Kailangan natin ipoksihan ito dito
kasigo na ito, naka-temporary lang. Ating epoxy na para mahutok na natin ito para gumanda na lantik. Kawang pa ito dito sa sa kanal itong daydayan na rin yung plywood. Yan, kung tingnan nyo, kawang pa. O ito, hatakin natin ang lubid ulit ito pababa para sumalpak itong kanal ng daydayan dito sa plywood. Yan banda yan sa pababa na, nakasigo na yan. Dito lang. Buksan muna natin ito mga kabantay. Maganda mo. Yan, lagyan natin epoxy para mas matibay ang pagkakayari. Ang itinitibay mga kabantay ng bangka sa pag-epoxy din. Pagka ang tubig ay nakasilip ng kaunting siwang na walang epoxy, doon nagkakaroon ng pasma ang kahoy. Yan, bubulok ng kahoy pagka kulang tayo sa epoxy. Kung ako'y magagawa kabatay ng ng bangka, talagang sawa-sawa sa epoxy. Kailangan wag natin panghinayan epoxy pagka tayo namumuhunan sa ganitong bangka. Narito ang tinitibay ng bangka. Ating lalagay na. Nakasalpak na yung dulo sa sa plywood. Yan. Okay na yan, hindi na makakalis dito. Ating hahapitin naman itong lugar na ito ng lubid ulit. Yan. Lagyan na rin ulit natin lubid din sa bandang una para mahapit natin yung daydayan pababa. Natin itong daydayan. Itong mga nakalabas na ligason dito, lampas itong ating ligason dito sa daydayan, ating puputulin na. At talagyan natin na epoxy. Isa natin dito. Bago natin pipinirin. Tapos natin mga kapatay blinirin, ating lalalimin yung dulo ng ligason.
Hindi kaya nakapantay at yung ligason. Ating palalalimin bago tambakan ng epoxy. Para hindi pumutok, hindi masindik ng tubig. Yan. Ayan mga kabantay ang ginagawa ko. Pinalalalim ko ng ganyan, pinapaitan. Bago pantayin ng epoxy, tambakan dito. Ayan. Tapos natin maukitan mga kabantay yung dulo ng ligason dito sa nalumabas dito sa ibabaw ng daydayan. Ating tatambakan ng epoxy. Yan. Yan. Para mas matibay. Sa tinding sikat ng araw, hindi siya puputok. Gawa ng makapal ng epoxy na nakalagay sa ibabaw. Yan. Kaya kung tingnan nyo mga kabantay, yung mga ginagawa kong bangka, hindi mo mahalata na lampas ang ligason sa ibabaw. Gawa ng pinakatambak na epoxy, pantay na pantay dito sa ibabaw. Yan. Kaya nung paraan ng pagpapatibay ng bangka para hindi agad mabulok ang kahoy. Yan mga kabantay, naikabit na natin yung dalawang batsula din sa bandang una. Naka-plaster na yan, nakalagay na. Bali itong ating daydayan ay dalawang kahoy, dugsungan ito. Sa gitna natin nilagay ang dugsungan dito sa may tapat ng panarikan, itong bakanting walang ligason. Yan. Yan ang ganyan ako magdugsong mga kabantay. Kinakabit ko muna yung dalawang panguna bago isunod din panghuli. Pero pwede rin mangunahin itong panghuli. Kumbaga una lang ang ating una na ikinabit. Yan. Ito po kung ako ay magdugsong. Yan. Ating susukat muna mga kabantay. Yan. Utas ang mga ligason nito mga kabantay itong ating dugsong. Dudugtong lang itong dalawang kahoy na daydayan. Una natin babawasan ay itong ibabaw. Ang una natin babawasan dahil pabiyak ang bawas niyan, parehas pabiyak, padapang itong nga sa ibabaw dito sa ilalim. Tanggalin itong ilalim na ito. Pa-plaster natin dito sa nakakabit na. Bawas sa mga kabantay itong ating panghuli na pandugsong na daydayan. Yan. Kung na kaya nakasunod nakakuha yan, atin lalapisan dito sa unahan. Dito tayo kukuha ng sukat sa nasa ibabaw.
Yan. Ang kaya ganito ang tabas nito mga kabantay, itong ito, naka 45 degree ito paparito, para kung pumabig siya paparito, hindi siya makakabalik paparito dahil siya naka 45 degree. Ito ganito, ganyan ang ibig sabihin mga kabantay niyan. Yung iba kung magdudugtong naka-eskwala, pero ako kung magdugtong naka 45 degree papagayan. Ikakaltas natin itong nasa ibabaw, dito nasa ilalim, dito ibabaw natin dito. Dito, ibibiyak din natin ito. Alisin natin itong kabiyak nitong ibabaw nitong nakakabit na. Nakadugtong na ang ating daydayan. Yung kabilang ito nakadugtong na rin, nakasigo na rin yan. Atin lalay epoksihan, kalala epoksi, nakasigo na ito. Ikabit na natin yung daydayan. Tanggalin na natin. Ito yung ang epoxy nito. Pwede na natin tanggalin yung mga press. Kakabit na mga kabatay itong daydaya ng bangka. Ang
susunod natin ilalagay itong trigkahan na ito, itong panarikan, itong bakante na walang ligason. Ito isa ka natin yung kinakabit pagka nakakabit na yung daydayan. Yan ito. Sigo na rin mga ligason. Ang ikakabit na, dadagdag lang natin kakabit itong pinakambaral na pinakantalian ng tarik. Yung hulihan na yun, nakakabit na natin. Pero nga wala pang epoxy, nakatemporary sa kayang nasa unahan. Ito lang sa gitna ang ating nabidyohan na pagkakabit. Hindi ko naman kapatay itong ating ligason. Atin naman kukurtihan para may design. Kaya mga kapatay yung pag-design. Lalagyan na natin ng design itong ating baral. Yan. Ayan, may design na yung ating pinakantalian ng tarik. Yan ang ganyan ang design. Nandito ilalagay ang tali sa dulo nito. Tapos itong ligason, ating lalagay na rin ang design ito. May konti pang itong punang lapis na ito.
Ayan, may design na itong ating ligasyon. Nakasigo ng mga kabantay itong ating kung tawagin ay mayuran, panarikan. Ating iipoksin na lang natin dahil nakasigo na ito, nakatemporary lang ito. Pantay yung ligasyon. Ito naman itong baral na may design na rin. Lalagay na natin doon. Lalagay na pa epoxy. Natin itong plywood dito sa ligasyon. Mga kabatay, na ikabit na natin itong mga mayor na panarikan, mga ligasyon. Matapos natin may lagay itong mga panarikan, balik tayo dito sa instalasyon ng makina. Gawa ng itong pagkakabit itong makinang ito, ay hindi pa nakapix ang housing at ihi. Gawa ng hindi natin pwedeng i-fix ang housing hanggat hindi nabubuo ang kabuuan ng bangka. Pwedeng mag-mintis yun pagka kung ikakabit agad natin. Kaya inintay natin mabuo muna ang bangka bago natin i-fix itong housing. Tutok natin dito sa sigunyal. Ito naman makina mga kabantay. Naka-tornilyo na ito sa kuha, nakapix na sa kasko yan, sa plataforma. Okay na ang tayo niyan. Ito na lang ating sunod na ikakabit itong ihi, itong housing. Ganyan natin ang baral.
Kailangan sigo ito mga kabantay sa ligason para matibay. Malaki ako magbaral sa ganitong 1-2-4-3 itong gamit nating baral dito sa housing. Dito natin isasaklang yung pinakang housing. Yan. Yan, okay na, nakatapat na itong sigunyal dito sa ihi. Sunod natin kung iipuksin natin ito, ipapakulo natin ito dito sa ligason. Tsaka doon sa house yung butas ng roda, iipuksin na rin natin para naka-fix na itong housing. Yan ang magiging asa ng istilasyon ng ihi dyan sa sigunyal ng makina. Ipuksin natin itong baral. I-permit na natin itong housing. Ang gamit ko dito mga kabantay na itong epoxy na rin ang patikit dito pagka nagtataka ng housing dito sa roda. Dito natin ulang epoxyan sa labas. Pasok natin ang dahan-dahan na may epoxy. Epoxy din natin dito sa baral itong housing. Okay na, naka-permit na itong housing at tihi. Nakatutok na dito, naka-fix na ito. Kapatay, maglalagay tayo ng panita na pinakang patungo ng papag. Lalagay natin yung pinakang tungtungan ng baral ng papag. Puksyan muna natin. Kasi ito, kailangan natin puksyan bago pa ako yung panita.
Yan mga kabantay, kapapag naman tayo. Dito tayo sa papag. Yung unang ginawa natin bangka, hindi natin na videohan yung pagkagawa ng ganitong papag. Ngayon itong ating kadalawang ginawang bangka na ating kamarote. Pakikita ko sa inyo kung paano magawa ko ng papag sa ganitong bangka. Yan. Yung banda rito, tapos na. Pero itong bandang una, yan natin bibidyohan para may pakita ko sa inyo pagkagawa ng papag. Unahin muna natin itong mga nasa tabi. Kailangan may sigo natin ito doon sa mga ligason. Kailangan mapalapat itong tabla. Itong mga tabla mga kapatay, kahoy dito ang ginagawa kong papag, mga tabla. Para mas pulido ang tingnan. Mga kabantay, itong mga kahoy, itong tabla na sahig ng itong pinakampapag. Ating bago natin ikapit ay pako. Kailangan epoksihan muna. Mas matibay ito kapag naka-epoxy sa lahat ng baral. Natapos na natin yung papag bago natin gawin yung kamarote. Kailangan talagang tapusin mo na yung papag. Gawa ng mahirap magliyari ng kamarote bago natin gawin yung papag. Inuna natin yung ganitong papag para hindi na natin balikan pag natapos yung kamarote. Dito naman tayo sa paggagawa nitong pinakang puwente niya, yung kamarote. Atin basyadahan muna itong daydayan para paglagyan ng plywood. Dito nakatapal yung dingding ng plywood. Kaya lagyan natin ng basyada. Tapos na natin basyadahan ito. Tatayin na naman natin itong ligason. Itong magliligason naman tayo. Kailangan unahin din ito bago plywood. Itong ligason muna. Patan muna natin yung paglalagyan ng ligason. Bali, 4 na ligason ang ilalagay natin dito sa kabila. Tapos 4 din doon sa kabila.
natin mga kabantay ng kamarote. Lalagay natin naman natin itong pinakang kutawagan ito hino, patungan ng tarik dito sa hulihan. Inuuna ko muna kinakabit ito bago parkahan. Kumbaga naiipit ng plywood. Ipit ng plywood itong kuwang ito. Saka yung tabla na nakalagay dito sa hulihan. Dito rin nakapako yung pinakang plywood parka, yung nung kamarote dito. Pagliligason at saka itong pinakang tuhino sa huli patungan ng tarik. Unahin natin ay itong sahig ng cabinet bago natin dingdingan itong kamarote, bago natin lagyan ng plywood. Lalagyan muna natin sahig itong cabinet. Itong kailangan sunod natin gawin. Kapitan natin yung pinakang sahig ng cabinet. Kailangan unahin yun para pag nagdingding hindi masyadong gipit maglagay. Kaya nung una natin ilagay yung sahig ng cabinet para hindi tayo mahirapan. Ang sunod naman, dingdingan na natin itong kamarote. Pinakang parka ng kamarote.
kasunod na naman tayong gagawin, itong unahan. Itong palagay natin dito sa unahan ay ang may arko. Tulad nyo rin mga kabantay. Oh. Ito naka-arko na. Itong ginagawa nating panlagay dito, ito yung buong hindi ko lang namin na-videohan itong pag-cutting ng arko. Ito yung naka-shopping na ito. Nilalagay lang namin ng arko yan. Ito ang panlagay dito sa dito sa unahan ito. Ayan, ganyan. Ito ang panlagay natin dito. Nakapag-gayat ako ng arko. Tapos dito naman sa ibabaw, itong ganito. Yan, naka-tabla rin na pang-arko. Yung ginagamit natin pinakang daydayan dito sa ibabaw, na nakakonekta dito sa daydayan din itong tagiliran dito. Ay kung babawas tayo dito sa arko. Yan. Para hindi na persahin yung paglalagay ng daydayan. Kusa na naka-arko na talaga ito. Lalagarin din natin ito. Nakatagilid na rin mga kabantay ang paggagayat nito, hindi yung naka-eskwala. Naka 45 degree ang paggagayat nito. Tagilid na rin. Kung ano yung tagilid na rin dingding ng kamarote sa una, yung pinakang parka niya sa unahan, nakatagilid na rin. Yan. Ito mga kabantay ang ating panglagay dito. Tapos ito rin ang pinakang daydayan dito sa kuhan. Ito na rin inalis natin kahoy na ito. Nababalik din natin dito. Nakaipit naman ang plywood dito. Kaya kapitan natin mga kabantay itong ating tinistis na kahoy, arko. Naka-arko mga kabantay itong nito, unahan. Kaya kung titingnan nyo ay pabilog yung kanyang unahan. Lalagyan na natin itong pamakuha ng plywood. Naman mga kabantay ang lalagay natin din natapos natin yung mga frame yung unahan ng kamarote plywood lalagay natin ng takang dingding.
na natin yung pagbubuo ng kamarote, yung pinakapuwente niya, tapos na yan. Masilyahin na lang. Dito naman tayo sa patungan ng tarik ulit dito sa gitna. Ang tawagin na ay talapi. Pinakantuhino niya dito sa patungan ng tarik. So mga kabantay ay may dugsong na dito. Nagawa ko yung dugsong na, mapakahirap pagka diretso ang tablang segunda daydayan paparong. Kaya dugsungan lang. Patungan din ng tarik. Pero ito mga kabantay, itong pagitang ito, itong blanco na ito, kailangang lagyan din natin ito ng segunda daydayan. Kadugtong dito, kung gano'ng kataas ito, diretso yan, paparehan. Tapos mayroon pa din yung maliiting daydayan tayong lalagay. Yan. Itong ating patungan ng tarik, pinakang tuhino niya, segunda daydayan. Lagyan na natin epoxy para may firme na. Paglalagay ng talapi, segunda daydayan. Yung ating segunda daydayan ay inuna natin itong patungan muna ng tarik bago dugtungan na, subukan na lang natin sa gitna para maging kompleto itong segunda daydayan.
Tapos mga kabantay, may ikabit natin, ilalagyan natin ng design ulit ito. Pinakang design dito sa baka po yung pinakang kastilyo. Mga kabantay, natapos na natin ang masilya. Kompleto na ang bangka. Dito na tayo sa pagkukorte ng pinakandulo niya, pinakaruda. Ating kukortehan itong pinakaruda niya. Dito muna tayo sa huli, mauna. Mga kabantay, yung kayari anong ating bangkang ginawa na mastilya na natin. Yan, tapos na. Pero meron pa tayong huling gagawin. Itong kilya. Huli na natin itong huli na natin gagawin itong dulo ng kilya na ito. Ang gagawin natin, dudugtungan natin itong mga kabantay ng kilong kahoy. Itong ganito. Ito. Yan, dito. Ating idudugtong ito dito. Tapos nakasapi dito sa roda. Yan.
kabantay, oh, nalagay na natin ang palumo na nakakilo. Diyan sa unahan, nadugtong na natin yung kilya, oh. Yan, ganyan mga kabantay paglalagay. Yan, masilyado na, minasilyahan na natin. Yan, oh, hanggang dito ang dulo niya, no. Kuha na yan, tapos hanggang doon ang dugsungan. Yan, okay na mga kabantay. Ito na mga kabantay ang ating bangka na ginawa, oh. Ilabas na natin yung baka natin ginagawa doon sa ating shop. Halagyan natin ng mga tarik at katig. Pagkatapos natin malagyan ng tarik at katig, magpipinturahan na. Yan. Tapos na natin itong mga paggagayak ng tarik at katig. Pagpitura naman ang ating gagawin. Piturahan na natin, may katulong tayo. Ito may-ari mga kabantay ng bangka na ating ginagawa. Siya na ang katulong natin pagpipintura. Pinipinturahan niya yung loob. Dito tayo sa labas sa puti. Tapos na natin mga kabantay yung ating bangkang ginagawa. Tapos na pagpipintura, papagagayak ng mga tarik at mga katig. Napapalang pangalanan na rin.
rin natin mga kabantay itong ating ginawang bangka na di kamarote. Yan. Abangan nyo lang ang testing ito doon sa susunod pa nating vlog. Pakikita ko na lang doon sa inyo ang pagtitesting ito sa dagat. Yan. Yan, hanggang dito na lang po at maraming pong salamat sa lahat ng sumubaybay at nanood sa video nito. Yan, at bago pa lang po kayo sa aking channel, sana po mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Yan, thank you so much po sa inyo lahat mga kabantay. Yan, bye-bye.